Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag mga Cebuano para naman sa mga taga Davao. Madayong nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na simula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Biyernes ng umaga, June 7, 2013. Ako ay inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check po muna tayo. Ang PST po natin ng Philippine Standard Time ay 5:07 ng umaga. Mga kababayan, alam nyo ba na ngayon ay pinagdiriwang natin ang Filipino Migrant Workers Day? Ito po ay bilang paggunita sa pagkakalagdaan ni former President Fidel V. Ramos sa Republic Act 8042 or the Migrant Workers Act of 1995. Idineklara po ang ikapito ng Hunyo kada taon para sa annual observance bilang pagpapalawak sa overseas employment at pagpapanatili ng proteksyon ng ating mga OFW. Mabuti naman po at meron tayong ganitong batas para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Kaya para po sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat. Ngayon naman pare, hatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast. Makakasama po natin ang isa sa kanilang mga weather forecaster dito sa Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning din sa iyo, Amor, at good morning din sa ating mga televiewers. Mr. Mendoza, kahapon po yan, naging isang ganap na low pressure area na po ang binabantayan natin ng mga grupo ng mga kaulapan, lalong-lalo na po sa silangang bahagi ng ating bansa. So sa mga oras sa ito po ba, ano na po ba ang update dito sa low pressure area na ito? Nasaan na po ba ito at ano po ba yung mga lugar na makakaramdam ng epekto ng LPA na ito? Sa kasalukuyan, kaninang ikaapat ng umaga, huli nating namataan ang ating low pressure sa layong 400 kilometers east ng Borongan City dito sa Eastern Samar. At ito ay may coordinates na 12 degree north at 130 degrees east. At ito ay nakapaloob pa rin sa ating intertropical convergence zone. Okay, so ano po ba yung mga lugar na maapektuhan, makakaramdam ng mga pag-ulan o yung mga pagkidlat, pagkulog mga ngayong araw na ito? Makakaranas ng mga pag-ulan dito, ano? Yung simula dito sa may Southern Luzon, pababa hanggang doon sa Mindanao. Magkakaiba lang sila ng degree dahil dito sa buong, dito sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at saka dito sa bandang, makakaranas siya ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Samantalang dito naman sa may Calabar Zone, pababa hanggang dito sa may boundary ng Mindanao, makakaranas siya ng mga light to moderate na rains. At dito naman sa Kamaynilaan at yung natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas naman yan ng mga partly cloudy at yung mga pulo-pulo nating mga pag-ulan. Okay, so ayan po para sa mga kababayan natin na residente nitong mga nabanggit na lugar na Mr. Mendoza, mag-ingat po kayo at lagi po mag-monitor sa magiging lagay nitong low pressure area na ito. Mr. Mendoza, hanggang kailan po ba natin inaasahan na magtatagal sa ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na ito? At gaano po ba, meron pa po bang posibilidad na maging isang bagyo pa itong low pressure area na ito? Hindi natin inaalis pa rin ang posibilidad na mag-iitong isang bagyo. Pero nakikita natin na ito ay magtatagal hanggang sa June 9, Sunday. Okay po. So hanggang June 9 po natin na maaaring bantayan itong low pressure area na umiiral ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Mendoza, eto naman po, no, dahil meron na po tayong low pressure area, binabantayan din po natin ang pagpasok o yung pag-iral po nitong southwest monsoon natin. Kamusta na po ba sa kasalukuyan itong mga umiiral na hangin dito sa ating bansa? Magde-declare na po ba ang Pag-asa ng tag-ulang panahon? Ngayon po na meron tayong sama ng panahon? Sa kasalukuyan ngayon, ang hangin na umiiral dito sa Northern Luzon ay
southeast to south pa rin. Pero kapag ito ay nag-intensify yung ating low pressure area, inaasahan natin at saka by weekend, nakikita natin dito sa ating mga ginagamit na tools na magiging southwest na ang hangin na mararamdaman natin. Okay, so ayan po, aabangan po namin yan kung ano po magiging pagbabago sa lagay ng ating mga kahanginan dito sa ating bansa. Mr. Mendoza, ito naman po, naglabas din po kayo ng mga rainfall advisory po no, nitong mga nakaraang araw. At kabilang po dito yung mga lugar po, karamihan po dito ay mga lugar o areas po dito sa Mindanao. So ito nga po, no, balikan lang po natin bilang paghahanda na rin po sa nalalapit na declaration ng official rainy season sa ating bansa. Pwede ba nating ipaliwanag ulit sa ating mga kababayan itong ating rainfall warning system para mas maging pamilyar po sila dito? Ano po bang ibig sabihin kapag meron tayong yellow, orange at red rainfall advisory? Okay, kapag meron tayong yellow na tinatawag natin itong advisory, itong yellow ay nakapag-record tayo ng 7.5 to 15 millimeters na rain sa loob ng isang oras at inaasahan pa natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Samantalang ito namang orange, tinatawag natin itong alert. Kapag tayo nakapag-record ng 15 to 30 millimeters sa loob pa rin ng isang oras. At ito namang ating red ay tinatawag nating emergency. Kapag tayo ay nakapag-record naman ng mahigit pa sa 30 millimeters within 1 hour or yung previous nating 3 hours na nai-record na range ay higit pa sa 65 millimeters. Okay, ayan po. So sa mga kababayan natin, mas naintindihan na po natin ito. So sa oras na meron tayong mabasa o marinig o mapanood po, no, na merong mga rainfall warning system na inilabas ang Pag-asa, eto na po, maiintindihan na po natin, alam na po natin kung anong aasahan natin at kung anong aksyon po ang dapat nating gawin. Ayan, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Salamat din sa iyo. Meron po ba kayong maipapayo muna sa ating mga kababayan bago tayo magtapos? Siyempre, may payo natin sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Metro Manila, na magdala pa rin ng mga payong dahil nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, lalo na sa bandang hapon o gabi o yung mga time ng uwian natin. So, yun lang. Tsaka doon sa mga patuloy na inuulan itong mga nakaraang araw, maging alerto sana sila sa pagkakaroon ng mga posibleng landslide. Natunghayan nga po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster dito po mismo sa Pag-asa. Ngayon naman dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman ito 6:24 p.m. Ang moonrise po natin 4:11 a.m., moonset 5:17 p.m., illumination 3%. Para naman sa ating face of the moon, eto po bukas na po ito, June 8. Sa ganap po na 11:56 p.m. magkakaroon po tayo ng new moon. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 8:54 ng umaga, yan po ay 1.10 meters. At ang low tide naman natin ay 5:07 p.m. Yan naman po ay 0.02 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman, alamin na natin ang agwat ng temperatura na inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po sa SBMA Olongapo City may 26 to 34 degrees Celsius. At diyan naman po sa Baguio City, malamig po ang panahon. Yan ay 17 to 26 degrees Celsius. Dito naman po sa Clark Zone, yan po sa Angeles City, meron din po 26 to 34 degrees Celsius. At dyan naman po sa Tagaytay City, bahagyang malamig po. Yan ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo nangunguna po sa pinakamainit. Dito po sa Iloilo at Bacolod na may 25 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Tacloban, meron lamang 23 to 32 degrees Celsius.
At dito naman po sa Mindanao area, dyan po sa Metro Davao at maging sa Zamboanga, pinakamataas na po ang temperatura na aabot ng 24 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Cagayan de Oro, may 23 to 33 degrees Celsius. Ngayon dumako naman tayo sa lagay ng temperatura sa selected areas ng bansa. Diyan po sa Cabanatuan City, yan po ay sa Nueva Ecija, meron po 25 to 35 degrees Celsius. Dito naman sa Calapan sa Oriental Mindoro, meron po 23 to 32 degrees Celsius. Sa Tagbilaran naman po, meron po 25 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa General Santos City at maging sa Kidapawan, may 23 to 32 degrees Celsius. Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga anit? Alamin yan dito sa Sigla. Ang balakubak o dandruff ay ang pagbabakbak ng mga patay na skin cells sa anit. Ang itsura nito ay parang maliliit at malangis-langis na kaliskis. Ito ay sanhi ng madalas na exposure sa matinding lamig o init ng panahon na maaaring magdulot ng pamumula at pangangati ng anit. Maaaring sanhi din ito ng pagkamatay ng skin cells kung saan ito'y nagtutuklap at napapalitan. Ngunit huwag mabahala dito dahil ito'y normal. Maaari ring magkabalakubak kapag dumami ang malassezia sa ating anit, isang uri ng fungus na likas sa ating balat. Isa pang dahilan nito ay ang sobrang paggamit ng mga produkto para sa buhok. Tandaan na hindi nakakahawa ang balakubak at para makaiwas sa pagkakaroon nito, maligo araw-araw at siguraduhing banlawan ng mabuti ang buhok pagkatapos mag-shampoo upang maalis ang dumi sa ating buhok. Ugaliing magsuklay. Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Tandaan na ang kalinisan ang siyang susi sa tunay na kagandahan. Napuntahan nyo na ba ang Bataan Nuclear Power Plant? Alamin natin kung anong meron dito sa Ulat Pangmulat. So, I welcome you again to Bataan Nuclear Power Plant, and we are in the west coast of Morong, Bataan. Noong 1970s, panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant sa tulong ng kumpanyang Westinghouse bilang tugon sa energy crisis at para mabawasan ang pag-angkat natin ng petrolyo mula sa ibang bansa. Ngunit ang plantang ito ay natigil ang operasyon dahil sa pagkakasuspinde ng kontrata nito noong Mayo 1986 at nilagay ito sa preservation mode sa pangangalaga ng National Power Corporation o NAPOCOR. At noong taong 2011, nagdesisyon ang NAPOCOR na buksan ito sa publiko na nais makita ito. Kung tumakbo yung nuclear power plant, kaya niyang mag-supply ng 620 megawatt electric. Kaya niyang supplyan yung 110 power requirement ng Luzon. Para masigurong ligtas ang mga operasyon ng planta, dating itinayo ang isang environmental laboratory sa West Nook Beach na napapaloob dito sa Bataan Power Plant Complex. Dito, dapat susuriin at babantayan ang mga epekto ng discharge ng planta sa dagat. Ngayon, ang West Nook Beach ay may mga guest house kung saan pwedeng manatili ang mga nais pumunta rito. Now, this is the process of the nuclear power plant, of the Bataan Nuclear Power Plant. The red color is the nuclear system side. May tubig po ito na pinapakulo, iniinit nung reaction, nung chain reaction. The water here will be heated
to 320 degrees centigrade to boil the secondary water. Ito po ngayon ang magpuproduce ng steam, magpapaikot ng turbina, and in the generator from mechanical energy to electrical energy, magpapailaw sa atin. Ang nuclear power plant ay gumagamit ng uranium ore na lumilikha ng 9 grams ng oil at 3 tons ng coal na kayang mag-supply sa isang bahay ng 350 kilowatt per hour na kuryente sa loob ng 9 na buwan. Ang isang advantage ng paggamit ng nuclear energy ay kakaunti lang ang carbon dioxide emission nito na isa sa mga sanhi ng pagkasira ng ozone layer. Sabi nga po dito, kung wala nga daw pong nuclear power plant all over the world, 10% ang increase ng CO2 emission sa atmosphere. Para sa mga nais pumunta sa Bataan Nuclear Power Plant, maaaring makipag-ugnayan sa National Power Village Hotel and Information Office o kaya naman ay bisitahin ang kanilang website. June. Ayan po, narinig naman natin na open to public po ang Bataan Nuclear Power Plant na ito. Kaya kung may time kayo, maaari nyo itong pasyalan di lang para makapag-enjoy kundi pati na rin matuto sa kahalagahan ng mga power plant sa ating bansa. Ngayon naman, dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Sa Baguio City, maganda-ganda pa po ang panahon, yan po ay sa weekend. Pero asahan naman po ang mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa darating na Lunes. Para naman po sa Metro Manila, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms bukas at pagsapit naman po ng Sunday at ng Monday, asahan po ang maulang panahon. Sa Metro Cebu, magiging maulan po ang panahon nyo dyan bukas hanggang sa Monday. Sa Metro Davao naman, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na maaaring magdulot ng mga pag-ulan sa weekend, pero mas malaki po ang chance of rain pagsapit ng Monday. At para naman sa mga taga Zamboanga, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms. Yan po ay simula sa Sabado hanggang sa Lunes. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng temperatura sa tourist destinations ng bansa. Diyan po sa Vigan, Ilocos Sur, may 24 to 33 degrees Celsius. At sa Banawe Rice Terraces, napakalamig po ng temperatura. Yan po ay 14 to 24 degrees Celsius. Sa El Nido, Palawan, mainit po ang panahon, yan ay 26 to 32 degrees Celsius. At sa Camiguin Island, meron naman pong 23 to 33 degrees Celsius. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Para po malaman natin ang chance of rain sa ating bansa, puntahan na po natin ang Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA, makikita po natin ang mapa ng Pilipinas at meron pong color scale sa aking right side. Makikita naman natin ang percentage of chance of rain. Unahin natin sa Luzon, halos buong Luzon po ay may 10 to 20%, maliban na lang sa Palawan na may 40 to 50%. Dito naman po sa bahagi ng Visayas ay po makikita natin na mas malaki po at mas sa iba po ang kulay. So ibig sabihin po nito, meron pong 40 to 70% chance of rain. Sa bahagi naman po ng Mindanao, halos buong Mindanao po ay meron nga 20 to 30%, maliban na lamang dito sa may Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. At sa portion din po ng Eastern section, yan po ay meron po nga 40 to 50% chance of rain. At ngayon naman po, para po makita ninyo ang mga detaling ito, puntahan lang po ang www.panahon.tv at dito po makikita ninyo ang link para makapunta po sa Project NOAA. Ngayon naman po, dumako na po tayo dito sa extremes of temperature at sa relative humidity. Ang ating minimum temperature po ay 24.8 degrees Celsius at ang maximum naman po ay 34.2 degrees Celsius. Ang ating relative humidity po minimum 58% at ang maximum naman po ay 93%.
Sa ating farm weather naman po, makikita niyo po yan sa website ng Pag-asa para po sa mga detalye. At eto nga po sa Bicol Region, sa Visayas, Mindanao, Upland Farms 23 to 30 degrees Celsius, Lowland Farms 24 to 33 degrees Celsius. Ang inyong relative humidity po ay 60 to 98% at ang leaf wetness po ay aabot po ng 6 hours. Sa atin naman po sa Metro Manila tititirang bahagi ng Luzon, Upland Farms po ay 16 to 26 degrees Celsius, Lowland Farms 25 to 35 degrees Celsius. Ang ating relative humidity naman po ay 52 to 91% at ang leaf wetness ay aabot lamang ng 4 na oras. Mga kababayan, bago kami magpaalam, tandaan niyo po na pwede niyo pong i-like ang aming Facebook page, panahon.tv, follow us on Twitter at Panahon TV, at syempre, welcome din kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami sa Balitaan Good Morning Boss at sa Oras-Oras sa Panahon TV Express dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing tag-init o tagulan man dapat pinaghahandaan. Good morning po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!